Ngayong gabi nga ato may 35 na yung bilang na lilipad patungong Nanning, China. Ito yung mga Chinese nationals na nahuli nga sa tinaguriang scam hub sa Pasay nitong Agosto. Mula sa SKK building sa Pasay kung saan sila nahuli at kung saan sila nakadetain sa nakaraang mahigit 2 buwan, ibinyahe ang mga tinaguriang undesirable aliens sakay ng isang bus. Mga tie wrap ang nagsilbi nilang posas. Ito na ang pangatlong batch ng mga tauhan mula sa scam hub na ito na idiniport pabalik sa kanilang bansa. Sa susunod na linggo raw idideport ang huling batch ng mga dayuhang POGO workers matapos kanselahin ang kanilang mga passport. August 1, niraid ng Interagency Council Against Trafficking sa pangunguna ng NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang opisina ng Rivendell Global Support, isang POGO Customer Relations Service Provider ayon sa record ng PAGCOR. Pero lumalabas sa investigasyon ng DOJ na sangkot sila sa illegal online gambling na bawal sa China. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, oras na makarating sa China ang mga deportees, inaasahang madidetain pa sila habang nag-iimbestiga ang Chinese authorities. Ang mga ito ay haharap ng kasong kriminal sapagkat sila po ay nahuli sa isang online gambling. Bawal po ang gambling sa China. So kahit sinong Chinese national na mahuling naglalaro at tatrabaho sa gambling sa kahit saang bansa, krimen po yun sa kanila. Sa huling batch ng deportation sa susunod na linggo ato, may 7 hanggang 10 Chinese nationals na lamang daw yung i-deport. Pero may mga maiiwang dayuhan sa bansa para kaharapin ang kanilang kaso patungkol sa kanilang online na illegal gambling operation sa bansa. At yan ang latest live mula rito sa NAIA Terminal 1 para sa GMA Integrated News. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Rafi Tima. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.